matapos makaligo. Kamusta ang pageant? Tanong ni Amara na maramdamang pinagmasdan siya nito. Di niya naramdaman ang pag-uwi nito kaya hindi niya alam kung anong oras nakarating. Okay lang, ayun, deserving naman yung nanalo. Mabuti naman. I cheated on you last night. I kissed her dahil na-request ng audience. Wala namang masama, sabi ni Amara at tinuloy ang pagsuot ng pantalon. Kahit magkama pa sila, hindi siya magrereklamo. Tanggap niya na yon. Sinabi ko lang na cheater ako. Ikaw lang ang lalaking cheater na umaamin, sabi niya. Ayoko na sa iba mo pa malaman. Wala namang ibang magchismis sa akin kundi si Narino at Jessie lang. Sabi niya dahil ang dalawa lang nakakalam ng relasyon nila. Kahit nga pamilya walang ideya na mag-asawa sila dahil ang paalam ni Clyde maging katulong siya nito. Bumangon si Clyde at lumapit sa table saka inabot ang card kay Clyde. Ano to? Bonus mo. Ha? Sa pink suit na ginawa mo, di ba sold out siya? Sabi ni Clyde, yan ang bago mong bank account at dyan din papasok ang sahod mo at suporta mula sa akin. Bakit may suporta? Because you are my wife. Hindi ba't tama lang na may support ka from me monthly? Hindi ko kailangan. It's my obligation. Bumili ka ng gusto mo. Libre naman damit ko galing sa kumpanya kaya okay lang. May 50% discount card sa mga designer pero sa kanya libre na dahil gamit niya exclusive code ng asawa. Kailangan mo pa rin ng bag and shoes na wala sa kumpanya, pagkain at mag-shopping ka sa kung saan mo gusto. Okay, salamat. Bye na. Iniwan niya ang asawang bumalik ulit sa pagtulog. Dumaan muna siya sa bukas na bake shop at bumili ng pandesal para sa mga kasama. Total, katabi nitong ATM machine, chinek niya kung magkanong laman. Oh my God! Ang laki, nasa mahigit 1 milyon. Muli pa niyang chinek dahil baka nagkamali lang siya ng tingin pero hindi talaga. Tinawagan niya si Clyde. Oh, bakit ang laki ng laman ng card ko? Mahinang tanong niya at naglakad, pabalik ng sasakyan. Deserve mo yan. Magkano lang naman nabenta ko ah? Kalahati sa'yo, kalahati sa company ang total ng suit, pero ang sobra galing na sa akin. Pero ang laki. Isang bag pa lang ng asawa ng ibang CEO, milyon na. Pero sa'yo nandyan ang lahat, pati pangkain mo. Nagrereklamo ka pa na malaki? Hindi naman kasi ako sanay humawak ng gantong pera eh. Baka ma-question ako. Pumasok ka na at huwag nang magreklamo. Amara, please lang. Pakiusap ni Clyde at pinutol ang tawag kaya napasimangot si Amara. Pagdating sa office, sabay ulit sila nag-breakfast. Guys, kailangan na natin mamili ng design for this coming Friday. Paalala ni Elisa. Kaya let's work hard. Mahirap din palang maging fashion designer, sabi ni Kendra. Naubusan na ako ng design. Every week dapat bago at kailangan wala kang kapareho dahil mapagbintangan pa tayong magnanakaw. True. Akala ko noon guhit-guhit lang pero maubusan pala ako ng nasa isip dahil pare-pareho mga design ngayon. Pagsang-ayon na dyan. Tama na nga kaka-overthink, saway ni Jason. Mabalik na tayo at enjoy na lang ang trabaho. Mental block na si Akech, sabi ni Kendra. Amara, pwede mo bang masubmit kay Sir Ralph itong mga design natin? Pakiusap ni Elisa kay Amara. Next month, magkakaroon sila ng fashion show sa MOA. Kada grupo ay required gumawa ng gown. Okay po. Magalang sabi niya at kinuha ang papel at lumabas patungo kay Ralph. Na makalabas sa 4th floor, palingaling nga siya sa paligid sa dami ng room. First time niya makapasok dito kaya hindi niya alam saan banda ang kay Ralph. Morning! Bati niya sa naglilinis. Ate, saan ho ba ang office ni Sir Ralph? Yung pangalawang pinto sa kanan, sagot ng tagalinis. Salamat ho. Magarang na sagot niya at saka tumungo sa tinuro nito. Nakatatlong katok siya. Bago siya nito binagbuksan ng pinto pero nakalock kaya tinintay niyang pagbuksan siya. Nakailang minuto na pero wala pa rin. Sure ka manang na nandito siya? Oo, may kausap pa ata. Sige, hintayin ko. Madam, mahinang bati ni Rino. Hi, morning. Ihatid ko lang to kay Sir Ralph. Ganun ba? Ani Rino. Pareho silang napatingin na may lumabas sa pinto, si Jeneline. Maghahatid ka rin pala? Tapos na rin pala kayo? Sabi ni Jeneline, napatingin sa hawak ni Amara. Yes po. Good morning sir, magpapasa na ako ng project namin. Morning. Bati ni Ralph at lumapit kay Amara. Sabay kuha ng dala niya at binuklat. Baguhan ka pa lang dito, no? Tanong ni Ralph. Sa edad na 45, makisig pa rin to at mukhang bata pang tingnan. Yes po.
Sa ganda mong yan, baka naisipan mo maging designer kung papasa ka sa pagiging model. Pangarap ko na po kasi ito mula pa bata ako, sagot niya. Tiniklop ni Ralph ang dala ng Amara. Okay lang ba sa boyfriend o asawa mo na ganitong trabaho mo? Wala ho akong kasintahan. Magarang na sagot niya kaya napangiti si Ralph. Good. By the way, nag-breakfast ka na ba? Tapos na ho, sagot niya. Samahan mo muna ako. Pwede mo ba ako ipagtimpla ng kape muna? Busy pang sekretary ko eh. Sige ho, pagpayag niya. Director to kaya hindi niya matatanggihan. May coffee maker si Ralph kaya dito na siya gumagawa. With sugar ho? Yes please. Nang matapos ay nilapag niya ang kape. Please take a seat. Ha? May trabaho pa ako eh. Makakapaghintay yan. So saan ka na katira dito? Tanong nito kaya't nabigla siya. Dito lang din ho, malapit sa Makati, sagot niya. Ah, talaga? Ako sa Pedro Hill lang din pero ma-traffic sa bandang EDSA pag rush hour. Are you alone or may kasama ka sa bahay? Ako lang ho, pagsinungaling niya. Nice, sabi ni Ralph. Ako rin mag-isa lang dahil nasa probinsyang misis ko. Why don't you come sometime sa bahay pag may free time ka? Pwede kang tumambay. Busy ho ako. Sagot niya na nakaramdam ng pagkaasiwa sa takbo ng usapan nila. May kumatok sa pinto kaya't napalingon si Amara. Di pa nakapagsalita si Ralph nung pumasok si Rino sa opisina. Amara, tapos ka na ba rito? Gusto kang makausap ni boss. Yes ho. Agad na sagot ni Amara at tumayo. Alis na ho ako sir. Paalam niya at dali-daling lumabas. This way madam. Sabi ni Rino kaya't sumunod si Amara kay Rino. Pinagbuksan ni Rino ng pinto si Amara tsaka na makapasok sinara ito pero natili sa labas si Rino. Sir? Sabi niya lumapit sa table. Chris, what took you so long sa loob ng opisina ng isang direktor? Di maiguhit ang mukhang tanong ni Clyde. Nagpasa lang ng project para sa fashion show. Magalang na sagot niya. It takes seconds para iabot o ilapag ang bagay sa kanya unless nakaslow mo ka at umabot ka na mahigit 10 minuto roon. Pinagtimpla pa niya ako ng kape? What? Bulalas ni Clyde sabay tayo. Wala ba siyang secretary? Busy ang secretary niya. So what? Galit na wika ni Clyde sabay lapit sa asawa. Hindi mo na yung trabaho. Boss ko pa rin siya. So? Anong kinatatakot mo? Asawa kita. Hindi nila alam. Mahinang sagot ni Amara at iniwas ang tingin. Ang laki pala talaga ng opisina ni Clyde at kompleto pa sa gamit. Fine. Pagsuko ni Clyde na tila na tauhan. Hindi pa ako nagkakape. Mag-breakfast ka na, sabi ni Amara. Gusto ko ng kape. Sarapan mo ha? Bulong ni Clyde sa bayakap sa bewang ni Amara at hinalikan ng leeg nito. Magtitimpla ako ng kape, huwag kang makulit. Saway ni Amara. Ba't ka nagrereklamo, Amara? Kasi hindi ako makagalaw. Boss mo pa rin ako. Kaya nga po, gusto ko nang matapos ang kape mo para makabalik na ako dahil baka hanapin ako ng mga kasama ko. Ano ang isasagot ko? Sagot mo, nagtimpla ka ng kape. Di na umimik si Amara hanggang sa matapos ang paggawa niya ng kape nito. Ayan na. Aniya sabay bigay kay Clyde. Sa sunod na malaman ko pang nagtimpla ka ng kape ng kahit sinong lalaki dito sa kumpanya. Paalisin mo ko? Sabat ni Amara. Hindi. Sila. Dagdag niya. Walang ibang pagsisilbihan ng asawa ko ng kape kundi ako lang. Enjoy your coffee. Magalang na sabi ni Amara at lumabas na ng opisina. Butit tahimik dito sa taas at walang pakalat-kalat na employee sa hallway. Kailangan natin ng lakas ng loob para makipagsagutan mamaya, sabi ni Jason. True. Hindi basta-basta ang dadalo ngayon kaya't for sure, marami silang tatanungin sa inihanda natin. Pagsang-ayon ni Elisa. Nang ipatawag na sila sa conference room, nirepresent na ni na Olivia ang sa kanila. Naging palaban din sa sagutan ng bawat member kaya't nadepensa nila ang kanilang gawa. Ganon din ang grupo ni na Olivia. Si Elisa ang nagpe-present ng proposal nila. Paano nag-come up ang grupo ninyo ng casual elastic waistcoat? Tanong ni Hansen na sikat na designer sa Dubai. And hindi miniskirt or shorts kagaya ng ibang grupo? Because medyo conservative po tayong mga Pinoy, sagot ni Elisa. Maraming mga magulang na ay magsuot ng maiksi ang anak nila. Pero nasa marketplace tayo at iba ng panahon ngayon. This is not a Maria Clara era, ani Hansen. Ko ako nagbibenta, pakialam ko sa sasabihin ng ibang tao as long as nasusuot ko ang gusto ko. Natameme si Elisa dahil hindi naman to ang gawa niya kundi kay Amara.
Teenager ho ang target natin, kaya nagawa namin ang ganyang disenyo. Sabat ni Amara kahit sa kanya napatingin ang mga ito. Na-impluwensahan din po tayo ng Korean drama at uso sa Korean sang mahahabang skirt. Maraming teenagers ang hindi confident enough sa skin nila or sa katabaan nila so they have to buy clothes na magtatakip dito at the same time sunod sa uso. Paano mo masasabing sunod sa uso ang mahabang skirt sa teenagers? Depende sa design at nagdadala, pero for chubby girls, lalo na sa malaki ang belly, it helps. Hindi halatang baby fats dahil nagmumukhang style lang ng suot nila. I find it boring, prangkang sabi ng isang designer. Just because they're fat doesn't mean na wala silang confident to show their skin at itatago na lang natin sa damit. May mga matatabang flawless. Agree po, pagsang-ayon ni Amara. That is why meron pong partner yan. Pinindot niya ang remote ng VDR at lumabas ang short sleeve tie front crop blouse to show more skin sa upper part. We designed it sa mga nahihiyang magpakita ng underarm because of dark spots but gusto na medyo more skin sa tummy part. Pwede mo rin siyang ma-adjust sa breast part lalo na kapag may cleavage ka. All you have to do is to adjust sa pag-knot ng blouse. It looks good kapag mag-partner sila, at least they can look sexy and classy kahit nakatagong malaki nilang hita or mapeklat na balat. Pabor sa atin kasi bibili sila ng 2 products. Pero kung ayaw ng combination, they can buy separately at bahala na kung anong ipares nila. Pwede ring t-shirt at skirt or tie front crop with miniskirt or shorts. How about sa mga payat? Sa matataba lang ba ang target ng market ninyo? No, ma'am. It looks really good po sa mga skinny, lalo na kapag matangkad. That's why may sizes tayo. Small, medium, and large. Mas prioritize lang po namin sa report ang chubby girls because we always think that they cannot slay because of their body figure. Accept it or not, we're living in a world na kung saan payat lang ang sexy. Palagi sinasabi maganda sanang damit, kaso mataba yung nagsusuot. Let's break the stereotype. Hindi damit ang basihan ng kaseksihan, kundi ang confidence ng isang tao. Sabat ni Olivia, nakataas ang kilay. Partly disagree, ma'am. Magalang na sagot ni Amara. Maraming mataba or payat na confident sa katawan pero di bagay sa kanyang damit at nakakatawang tignan. That's why we, designers, are made to create something for them and help them find their own fashion. Mataba ka, payat or pandak, kailangan maghanap ng damit na babagay sa atin. Maging aware din sa sasabihin ng iba because sometimes compliments boosted our confidence. Agree. Pagsang-ayon ni Mr. Fu, ang baklang designer ng nanalong Miss Universe. Kilala naman siguro ninyo si Pam sa Miss Supra. She was being bashed dahil sa wrong choice of gown niya. Nagmumukha siyang mataba lalo na sa screen. Pero nung final gown niya sa international pageant, bumagay ang gown niya at walang pangbabash. Hindi siya mataba sa personal, kailangan lang ng specific gown na babagay sa kanya. Natahimik silang lahat at walang nasabi. Pagkatapos ng meeting, niyaya ni Amara ang mga kasamang mag-lunch sa baba, libre niya. Wow, nang libre, sabi ni Jason. Nagpapasalamat ako sa inyo sa suporta. Basta libre ko na kayo kasi binigyan ako ng bonus dahil sa ginawa kong suit no ni Sir Clyde. Wow, ayos ani Marilu. Magkano? Basta, sagot niya dahil nahihiya siyang magsabi. Baka isipin unfair nito sa iba. Huwag mo nang tanungin, basta mag-order na lang tayo. Sabi ni Jen na inayos ang glasses. Tara na, team. Masiglang gaya ni Elisa. Busy ang lahat buong buwan, lalo na sa fashion show ng gown. Para na rin nag-contest ng mga to dahil kanya-kanyang bida sa gawa. Ready na bang lahat? Tanong ni Elisa habang tinitingnan ng mga damit na nakahilera. Uy, nandyan ang model natin, sabi ni Kendra. Minsan lang sila nakita ng model nila at yun ang araw na sinukatan nila. Pero madalian lang dahil busy ang mga to sa modeling. Hi! Nakangiting bati ni Amara. Ngayong gabi may isa sa katuparan ang pangarap niyang may magrarampas sa runway ng gawa niya. Kaya sobrang excited siya. Hello, excited na ako. Masayang sabi ng model na may dalang milk tea. Ako rin, Maureen, sabi ni Amara. Bihis ka na? Kompleto na sa makeup artist at hairdresser nila sa dressing room. Pinasuotan niya na ang model niya. Di niya mapigilang maiyak na makita ang kanyang obra sa suot ng modelo. Floral white embroidered puff sleeve high-waist party dress ang ginawa niya. Symbolized purity and innocent woman, lalo't nagmukhang anghel ang kanyang modelo. May 2 inches above the ankle to kahit nakikita pang white stiletto shoes, sponsored ng Navarra shoes. Mom, I'm here na. I'm doing great. Bulong niya habang inaayos ang buhok ni Maureen. Uy, start na. Gosh! Anunsyo ni Elisa. Sila ang pinakauling team na magpa-perform.
Ready na guys, malapit na kayo, tili ni Kendra. Ate, sabi ni Maureen pinagpapawisan. Okay ka lang? Tanong ni Amara. Nahihilo ko eh. Sabi niya sabay hawak sa upuan. Hey, huwag kang kabahan. Nanghihina pa rin si Maureen at biglang nawalan ng malay. Mabuti mabilis na nasalo ni Jason. Oh God! Ani Kendra agad sumaklolo kay Maureen. What to do? Bigyan niyo ng hangin. Sabi ni Jen na ipasinghot ang katingko kay Maureen na nakaka-recover pero putlang-putla pa rin. Natameme si Amara na makita ang kalagayan ng modelo niya. Dumating na rin ang paramedics para sumaklolo. Patapos na sila. Nag-aalalang wika ni Elisa. Kaya mo ba? No, hindi niya kakayanin. Sagot ni Lily dahil sira na rin ang makeup nito sa grabing pawis. Na hindi makatayo ang model. Okay lang, sabi ni Amara. Parang binagsakan ng langit at lupa. Lahat ng pangarap niya ay biglang naglaho sa nangyari. May next time pa naman eh. Ang mahalaga yung kalagayan niya. May model pa tayo. Try niyong manghiram ng model kina Olivia. Total patapos na sila. Utos ni Elisa. Hindi sila papayag eh. Rarampa pa sila after nito. Sagot ni Jason. Lalo na't kanya-kanya sila. Sana pala may extra model tayo. Okay lang. Ang mahalaga ligtas siya. No. Hindi pwedeng hindi mairampang pinaghirapan mo. Sigaw ni Elisa. Pero wala na tayong magagawa. Pwede mo bang hubarin ng damit? Tanong ni Elisa. Kahit nanghihina ginawa ni Maureen. Start na tayo, sabi ni Jan. Models, sabi ni Elisa hawak ang gown. Bagalan ninyo ang pagrampa ha? Anong gagawin mo? Tanong ni Amara. Magpalit ka ng damit, Amara? Utos ni Elisa. Ha? Papayag ka ba na hindi mairampa ang damit mo? Pero wala akong alam sa pagrampa. Just walk. Wala nang time. Just now or never. Pero, own your style. Go. There's no time. Sabi ni Elisa. Sumenya si Clyde kay Lino para lumapit sa kanya. Ano nangyari? Ang sabi ni Amara kagabi, model nitong unang lalabas sa team nila. Boss, may nahimatay na model. Kay madam na model? Damn. Mahinang pagmumura ni Clyde. Napatay ng audience sa lumabas na model, kaya bumalik na sa pwesto si Rino habang si Clyde pinagbastang maigi ang mga lumalabas. Napakunot noo siya sa huling modelo, si Amara. Suot ang puting bestida katero ng white Navarro shoes. Nakadonut ba ng buhok at may konting part na nilugay sa mukha. No makeup, no lipstick. Tila diwatang nawawala sa gubat sa hinhin ng kilos. Ang ganda! Narinig ni Clyde na sabi ng baklang fashion designer. I bet! Tili ng isang model/actress na nakadestino sa Paris. Maganda rin yung model. Dagdag ng katabing kaibigan nito. Shit! Pagmumura ni Clyde, hindi maintindihan anong irareact lalo't napukaw ang atensyon ng mga nandito. Napakasimple ni Amara, pero halos hatakin ang atensyon ng lahat para pagmasdan to. Ask the model's name. Sabi ng isang batikang designer sa PA, kaya tinawagan ni Clyde si Rino para pauwiin agad si Amara pagkatapos ng huling rampa nito. Umakyat si Clyde sa stage nang tawagin ng host. Nagpasalamat sa mga bisita, model, empleyado, designer, tsaka bumalik sa upuan. Boss, nakauwi na siya? Bulong ni Rino. Tumayo si Clyde at lumabas at dumiretso sa parking lot. Kamusta ang model? Tanong ni Clyde. Nasa ospital, boss. Biglang nahimatay at pinagpawisan. Di yata kumain eh. Di na nakaimik si Clyde hanggang dumating ng bahay. Naabutan niya si Amara kapapasok lamang din. Oh hi! Sino ang nagsabi sa iyong ikaw ang magsuot ng modelo mo? Natigilan si Amara. Napatitig sa mukha ni Clyde. Base sa reaksyon, hindi to natutuwa. Sorry kung nagkalat ako pero wala akong choice eh. Paumanhin niya. Hindi na kasi kaya ng model eh. Hindi ko naman sinasadyang sirain ng show. Hindi yan ang issue, Amara. You did so well. Ang akin lang. Hindi ko pwedeng ma-expose sa media. Nagtatanong ang mga mata ni Amara. Gusto ko lang may magrampa sa gawa ako. Pangarap ko yun eh. Sagot niya na hindi napigilan ang mga luhang tumulo, lalo na't galit ang mukha ng asawa. Hinila siya ni Clyde at niyakap na mahigpit. I'm sorry. Paumanhin ni Clyde at hinimas ang likod ng asawa. Di ako dapat magalit. Iniisip lang kita. Naikuyom niya ang kamao. Ngayong napuko ng asawang ibang clients, baka maungkat ang buhay nito at malaman ng tungkol sa ama. Sorry kung di ako nagpaalam. Paumanhin ni Amara. Tahan na. Bulong ni Clyde sa kanila yung katawan ng asawa at pinahida ng mga luha nito.
Yumuko siya at masuyong hinalikan ng mga labi ng asawa. Nang di makatiis, binuhat niya ito patungo sa kwarto nila para angkinin.